Hi guys, in this tutorial, ituturo ko naman sa inyo kung paano maglagay ng product sa ating mga Shopify store. So, ito yung Shopify natin. Maglalagay tayo ng product. Siyempre, mag-login muna kayo doon. Yan, siyempre, hihingi siya sa inyo ng login details nyo. So, login lang kayo dyan. And makikita nyo na to sa inyong mga dashboard. So, yan. Nasa dashboard na po tayo. Makikita nyo ulit sa may gilid niya ang home, orders, products, customers, content, analytics. So, kanina, or dun sa last video natin, ito yung ginawa natin, yung pag-setup ng ating online store. Dito nyo makikita, tsaka yung themes. Ngayon naman, ang gagawin natin is kung paano maglagay ng products. So, dito ka, magkiklik sa products. After maklik mo na yung product, so ito na yung lalabas sa'yo. And then, i-click mo lang tong products. At ito naman ang lalabas sa kanya. So, kapag lumabas to, ilalagay mo lang yung mga title, description ng iyong products. And after mo malagyan ng title and then the description here, so maglalagay ka naman dun sa may baba ng mga pictures niya. So, high quality po yung pictures na ilagay nyo para mas maganda siyang tingnan. Hindi siya nagbe-blurred. So, dito sa pricing naman, depende sa inyo kung gusto nyo naka-US dollar, kung ano yung pricing niya. So, it's up to you. Then, dito naman, kung gusto nyong lagyan na halimbawa, naka-sale kayo. For example, dito is 99 na dati ay 150 US dollar. So, dito nyo siya ilalagay. Tapos, pwede mo rin dyan lagyan ng mga shipping and then different product variants. So, ikaw na yung bahala dyan na maglagay. So, ano ba yung weight niya, kilogram niya. It's up to you kung paano mo siya i-customize. So, huwag niyong kakalimutan na i-click yung save after. So, dito sa may part dito, magkiklik kayo ng save after nyan. Pag na-save nyo na, so ito na po yung lalabas. Added na siya. So, naka-green na siya. So, para makita nyo kung successful yung paggagawa nyo, so, i-click nyo lang to, itong arrow na to, para bumalik siya doon sa ano niya, sa list niya. So, as you see, makikita nyo, ito yung products kunwari na ginawa nyo, tapos nakalagay sa kanya is active na siya. So, kung ano yung mga pinagkikiin nyo, so, ito na po yung lalabas. So, if you want na mag-add pa ng maraming products, so, just, ito lang, add products, and then continuous lang kung ano yung ginawa nyo nung una, ganun pa rin ang gagawin nyo. So on and so on. For example, marami ka nang nagawa na product. So, ilalagay na natin siya sa kanya-kanyang mga collections. Siyempre, yung mga products na nilagay mo, may mga category yan. For example, is pang babae, panlalaki, man, woman, or different for kids, for babies, like that. So, yan yung sinasabi ko sa inyo na collections. Para magawa nyo yon, so punta lang kayo dito sa may baba ng products, makikita nyo ang collection, click nyo lang yan. So, ito yung lalabas dyan. Kapag kinlik nyo ang collection, lalabas po dyan ang homepage. So, i-delete nyo na lang yan. Punta kayo dito sa may tatlong dot and then click nyo yung delete. So, after deleting, ito na po yung lalabas. So, wala na siya. So, ang gagawin nyo is create collection lang. Click nyo yan. Kapag na-click nyo na yon, so ito yung lalabas sa kanya. And then, i-click nyo lang kung ano yung title. For example, yung inyong collection is for man or woman. So, i-click nyo muna dyan kung ano yung title niya. Then, kuha ka ng image doon sa iyong laptop or sa iyong computer and i-drag mo doon sa image na nandito sa may gilid. And after that, kapag natapos mo ng lagyan ng title, kung pang man, woman, basta yung collection mo, pag nalagyan mo na rin siya ng image dito sa image, so punta ka na dito sa save. So, i-click save mo na siya. So, kapag na-save mo na, ito na yung lalabas sa kanya, i-hit mo lang tong arrow na to para bumalik siya doon sa una niyang page. At dito, makikita nyo na nga yung ginawa nyong collections. At kung gusto nyo magdagdag pa ng ibang collections, so punta lang ulit kayo dun sa create collections and ganun ulit yung gagawin nyo. So on and so forth hanggang sa mai-categorize nyo na yung inyong mga products.
example, natapos mo nang gawin ang iyong mga collections. So, syempre, ang gagawin mo dyan is ilalagay mo na isa-isa yung products. Ano ba yung products para sa new arrivals mo, para sa man, para sa woman, para sa baby. So, ilalagay mo na isa-isa dyan. So, para makapunta ka doon, so punta ka muna dito sa products. Then, for example, nakapunta ka na dito sa products, para makapaglagay ka ng products sa iyong collection. So, i-click mo lang yan and then, lalabas na to. So, makikita mo dyan. So, i-check mo lang lahat ng mga products na nababagay doon sa collections mo. For example, ang collection mo na gustong ilagay dyan is para sa mga babae. So, hahanapin mo yung collection or category na para sa mga babae or para sa mga lalaki, new arrivals para sa mga baby. So, ikaw yung bahalang mag-check dito kung alin ba yung para sa babae, para sa lalaki. And once you already check all the products na belongs doon sa category mo, so punta ka lang dito sa tatlong dots dito sa may gilid. So, i-click mo lang yan and choose mo yung add to collection. So, syempre, i-check mo kung saan siyang collection na babagay, sa babae ba, sa lalaki, or whatsoever. So, ganun lang. So, on and so forth, i-check mo lang dito, tapos punta ka dito sa may gilid, yan, sa may gilid na yan. Meron dyan 3 dots, yan, dito sa may 3 dots na to, and then, click mo yung add collection, and then click save. So on and so forth, ganun ulit yung gagawin mo sa iba, sa iba't ibang category. After mo na mailagay lahat yung iyong mga collection sa iba't ibang category, so magbukas ka ng panibagong link or ng panibagong site para doon sa iyong Shopify ulit. So, open tayo ng panibago. So, ito yung Shopify Auditor. So, yan, dyan. So, babaguhin natin siya dito sa may baba dito. So, sa may baba nun, hindi natin binura yung part na to. So, makikita nyo dito yung feature products. So, ito kunwari yung mga pinaglalagay nyo dyan na products. So, makikita nyo yan dyan. And then, once na nakita nyo yan dyan, i-click nyo lang. So, para mag-highlight siya dito. So, once highlighted na to guys, so lalabas yan sa may gilid niyan. So, meron kayong pagpipilian yan. Punta lang kayo sa may baba dito sa collection and choose image collection. Yan, change collection. So, pabaguhin natin yan. And then, lalabas na dito yung mga collection nyo. So, i-click mo lang yung unang collection mo kunwari. Once na-select mo na yung unang collection mo, so, i-click mo lang tong save. Or select, sorry. And then, lalabas tong heading. So, paltan nyo yan from, for example, di ba kanina is yung features collection like that. So, ilalagay nyo dyan kung for man, woman, or something, kung ano yung ginawa nyong collection. So, babaguhin nyo siya para magbago rin siya dito. Siyempre guys, lalagyan nyo rin siya ng description. Yan dito. Check out our new stock. So, something like that. So, lagyan nyo lang siya ng description. So, once napalitan nyo na yan guys, punta ka lang dito. So, i-click mo lang tong less than na ano na to. And then, ito na yung lalabas sa kanya. So, punta ka lang dito sa add section. Yan, add section. And then, click yung collection list. So, ito na yung lalabas sa inyo. Yan, baguhin natin yan guys. So, dito guys, sa may baba na to, number of columns on desktop is 3 talaga yung pwede niya dito na nakalagay. So, gusto mo siyang baguhin, gusto mo gawin lang 2, gusto mo gawin lang 1, so pwede yun. So, yan. Kapag ginawa na natin siyang 2, so magiging 2 na lang dito. So, para mabura natin yung excess doon sa 2, so punta lang kayo sa may baba. I-click nyo lang yung labis sa kanya. For example, 3 kanina, ginawa nyo lang 2. So, yung labis na isa, i-click nyo lang yan ng inyong mouse and then punta ka dito sa may baba. Makikita mo yung remove block. Yan, dito sa may baba na to. So, remove block. So, i-click mo lang yan para mawala na to. Once done, so, syempre, dinalawa mo na lang yan. So, 2 na lang yan nandyan, nabura mo na. So, punta ka lang dito sa select collection. So, pag na-click mo na to, so lalabas dyan yung collection
na ginawa mo kanina. And then, pag lumabas yun, mamili ka lang kung ano yung collection na gusto mo. So, kung tapos ka na dun sa unang collection na ginawa mo, for example, ito yung una mong ginawa para sa woman, so sunod mong ginawa is para sa men, so punta ka ulit, i-click mo ulit yung picture na to, then punta ka ulit dito sa may create collection, and then i-click mo lang ulit kung saan siyang collection na babagay. Ang reason kung bakit nyo gagawin to, yung paglalagay ng collection, is para kapag ikinlik nila, for example, ang category na man, woman, or for babies, ganyan. Pag kinlik nila yan, is magdadirect sila doon sa mismong mga pictures or mga products nyo about doon sa ganong category. After nyo na magawa na yung collection, na ilagay nyo na lahat ng products, and then all in all, so punta lang kayo sa click save. At ngayon naman, ang sunod ko ituturo sa inyo is paano ko maglagay ng header dito and footer. So, header dito sa ating website. So, kailangan natin ng header dito. And then, kailangan din natin ng footer. So, yun yung sunod nating pag-uusapan.